Tuloy-tuloy po ang pagragasa ng bagyong Karina. Dito nga po, maririnig natin sa aking paligid ang malakas na ulan. Kamusta po dyan sa lugar ninyo? Ingat-ingat po. Sana kayo ay nasa safe grounds tulad namin. Dito po kasi sa lugar namin, bumaha na sa buong paligid namin, pero dito mismo sa street namin ay hindi dahil kami po ay maswerteng nasa higher ground. Pero ipagdasal po natin yung mga nasa lanta dahil dito po sa aming barangay, marami na pong lumikas dahil po bumaha na sa kanilang lugar. So ingat-ingat po. Okay, reaction ko po ito sa fake polvoron video ni President Bongbong Marcos na ipinakalat ng grupo ni Harry Roque. At tulad nga ng sinabi ko, kung napanood ninyo yung video, isa lang po ang masasabi ninyo. Fake po yung video. Pero sa mga DDS, kahit na alam na, kahit nakitang-kita na, kahit na nagdudumilat na ang katotohanan na hindi po si Bongbong Marcos yung nasa video, ipagpipilitan pa rin po nila na si Bongbong Marcos daw yun. At may nagsasabi pa na para daw matigil ang issue, kailangan daw magpa-drug test or hair follicle test itong ating presidente. Pero kung sakasakali bang sundin kayo ni President Bongbong Marcos at napatunayan na talagang negative siya, kasi po bago pa mag-eleksyon 2022, nagpa-drug test na po ang ating presidente at lumabas po na negative. Na ngayon ay pinagdududahan itong mga DDS na yun daw ay peke. Kahit na nagsalita na ang St. Luke's sa isang hearing, ayaw nilang paniwalaan. Dahil siyempre ang nakaupo ngayon ay si President Bongbong Marcos, takot daw itong mga tao nito. Anong gusto niyo sabihin? Magsinungaling itong mga taga St. Luke's at sabihin nila na peke yung drug test para lang umayon sa kagustuhan ninyo? Para masabi na tama kayo na totoong drug addict si President Bongbong Marcos? Ngayon, ang hinihiling ninyo, hair follicle test tulad na sinasabi ni former President Rodrigo Duterte. Pero ang tanong nga dyan, kung sakaling mautunin nyo si President Bongbong Marcos para magpa-hair follicle test at mag-negative, titigilan nyo na ba si President Bongbong Marcos? I doubt. Dahil siguradong hahanap naman kayo ng ibang issue para ibato kay President Bongbong Marcos dahil hindi kayo titigil hanggat hindi bumababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Sorry, kahit na ilang issue pa ang ibato ninyo kay President Bongbong Marcos, hindi po siya magre-resign, hindi po siya bababa sa pwesto. Dahil majority po ng mga Pilipino nakikita na maganda ang palakad ng ating presidente. And no amount of these issues, itong mga fake videos, ang magpapababa sa kanya sa pagka-presidente. Ngayon, huling-huli na nga, kitang-kita na nga na fake yung video. Ipagdidiinan nyo pa rin na totoo yung video. So ano ang kasiguraduhan na kapag nagpa-hair follicle test si Bongbong Marcos at lumabas na hindi siya gumagamit, titigil na ba kayo sa mga intriga nyo? Hindi eh. At bakit naman kayo papatulan ni President Bongbong Marcos? Bakit ka kayo susundin? Kayo ang nag-akusa at alam yan ng lahat ng abogado kung sino ang nag-akusa, siya ang unang maglabas ng ebidensya. Ito ba, ebidensya ba to? O kung sa tingin niyo ebidensya yan, didalhin niyo sa korte. Ipa-impeach ninyo si President Bongbong Marcos. Ilabas niyo yung authenticity ng video na yan. Ang dami ng eksperto dito sa atin ang nagpatunay na peke yung video na yan. Natural, hindi kayo maniniwala ang sasabihin ninyo. Siyempre, mga tao ni President Bongbong Marcos yan eh. Pagtatakpan nila si Bongbong Marcos. Yun na yun eh. Damn if you do, damn if you don't. So, bakit naman bababa si President Bongbong Marcos sa level ninyo at magpapauto para lang masiyahan kayo? Bakit nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, nung may ilang sektor na gustong ipa-drug test si Rodrigo Duterte, nagpa-drug test ba siya? Then hindi nga ba sinabi ni ex-president that PBBM must undergo hair follicle drug test para pasinungalingan at mapatunayan na hindi siya addict? Pero bakit nung panahon ni Rodrigo Duterte? Ito sometime in 2018, Palace rejects drug test for Duterte. Bakit yung panahon ni Duterte, may nagpapadrug test sa kanya? Nagpa-drug test pa siya? Hindi. Ngayon, pipilitin nyo ang presidente natin na magpa-drug test? Kung nung presidente si Duterte, hindi siya nagpa-drug test. Ngayon, pipilitin nyo si Bongbong Marcos magpa-drug test just
to satisfy your whims? Ang galing nyo naman. Napaka-double standard naman nung nagdaang administrasyon. Tingnan nyo na lang yung video magpapatunay na hindi si Bongbong Marcos yun. Siyempre, ito mga na-brainwash, sasabihin nila, si Bongbong daw yun. Kahit nakitang-kita naman. At tingnan nyo, yung mga depensa ng mga DDS, bakit daw sa tenga titignan? Tenga lang, ebidensya na hindi si Bongbong Marcos yun? Saan napunta yung mga talino ninyo? Then meron akong nabasa, sabi daw ng isang sasot ba yun? Bakit magdidepende lang sa tenga? Nang dahil lang sa tenga ni President Bongbong Marcos, na iba dun sa nasa video, hindi na siya yun? Akala ko ba matalino tong taong ito? At ito nga, nung panahon ni Duterte, pinagda-drug test siya, hindi siya nag-drug test. Si Bongbong Marcos, bago mag-eleksyon, nagpa-drug test na. Tapos sasabihin nyo, hindi totoo, peke yun. Ano ang kasiguraduhan na kapag nagpa-drug test siya ngayon, maniniwala na kayo? Wala naman kayong pinaniwalaan sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang gobyerno. Para sa inyo, lahat ay kasinungalingan. Pero kung titignan nyo nung panahon ni Duterte, siya mismo hindi nagpa-drug test nung may humihiling sa kanya na magpa-drug test siya. Hindi nga ba nung panahon ni Duterte, dapat daw ilabas yung salin? Pero hanggang sa natapos ang termino ni Rodrigo Duterte, hindi po siya napilit na ilabas ang kanyang salin. Pero required sa lahat ng government officials and employees na mag-submit ng salin o yung Statement of Assets and Liabilities. Pero si Duterte ang tanging exempted. Hindi nila napilit na ilabas yung kanyang salin. Ngayon, pipilitin nyo si President Bongbong Marcos na magpa-drug test para lang sa ikasisiyan ninyo? So ngayon, kumikilos na po ang ating kapulisan. Ayon po dito sa isang balita, task force binuo ng PNP para sa mga gumawa at nagpakalat ng peke o deepfake video ni PBBM. Ipinag-utos ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa Philippine National Police ang pagbuo ng task force sa pag-iimbestiga sa mga nagpakalat ng peking video ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman pala, ang dami daw mga nagpakalat ng video ang biglang nag-delete ng kanilang mga accounts o ng kanilang mga pinost na video. Natakot bigla. Sabi pa ni Secretary Gibot Teodoro, Department of National Defense, hihilingin sa US na ipaimbestiga ang mga nasa likod ng peking video na ipinakalat ng hakbang ng maisog sa Amerika. Sabi po niya, kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na destabilization plot na ito. Sabi naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, I am instructing you to file the necessary legal action if warranted against those behind this fake news. Sabi po ng Justice Secretary sa NBI. Kaya pala biglang nag-delete ng mga post itong mga nagpapakalat nito. Pero marami na po ang nag-screenshot ng mga pinost ninyo. At syempre, ang mga pasimuno po ng pagkalat ng video na to ay si Maharlika o si Claire Eden Contreras sa totoong buhay at itong si Harry Roque. Pero, nasaan ba si Harry Roque ngayon? Nasa abroad pa yata. Hintayin natin ang pag-uwi nito. At dapat ito ang unang-unang ipatawag at imbestigahan dahil sumusobra na po sila. Hindi na po tama ang kanilang ginagawa. Hindi po porke nananahimik ang gobyerno natin ay aabusuhin nila yung sinasabi nilang freedom na yan. Kung ano man yun, freedom of expression, freedom of speech, or kung ano man freedom na sinasabi nila. May hangganan po lahat ng freedom na yan. At ngayon, sumobra na po sila at dapat kumilos na talaga itong ating kapulisan. Dahil kung hindi po sila kikilos at habulin itong mga nagpakalat ng fake news na to, lalo pong aabuso ang mga ito at lalo lang lalakas ang loob nila na siraan ang ating presidente. Ngayon nga, itong si Claire Eden Contreras ay naghuhugas kamay. Meron po akong babasahin sa inyo. Actually, gusto ko sana ipalabas yung video, kaya lang hindi na po. Dahil sigurado ako na may iinis lang naman kayo kapag nakita nyo ang mukha ni Claire Eden. So, babasahin ko na lang po word for word
yung kanyang sinabi, yung kanyang tila paghuhugas kamay dito po sa insidenteng ito. Sabi po niya, kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman akong sinabi na, mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman akong sinabing ganun. Sabi ko, let the people decide, di ba? Taong bayan ang huhusga. Sabi ko, ito, panoorin natin ang mamang ito, okay? Taong bayan ang huhusga. Doon sa crowd, kung maririnig nyo ako, the moment na i-flash natin yung video, ang sagot agad, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon si Ferdinand Marcos Jr.? Sabi ko, let the people decide at nagdesisyon ang taong bayan. Nagdesisyon ang mga nanonood na ang tingin nila doon sa video na ipinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Pero madali naman niyang i-counter. Okay? So nakita niyo, kung totoo man ang sinabi nitong Sinclair na hindi naman niya sinabing si Ferdinand Marcos Jr. yung nasa video, ano ang intensyon niya para ipakita yung video na yon? Masyado niyong minamaliit ang talino ng mga Pilipino. Actually, tayo hindi naniniwala sa mga taong ito, talagang hindi tayo maniniwala. Yung mga supporters nila, ginagago na kayo ng mga taong ito. Ni Maharlika, ni Harry Roque, ni Glenn Chong, pinaniniwala kayo sa isang malaking kasinungalingan. Hindi po si Bongbong yan. Makita pa lang namin at mapanood yung video, hindi po si Bongbong yan at yan po ay peke. O ngayon, porque paiimbestigahan na ng ating kapulisan, biglang maglalabas ng statement si Sinclair na ganito, na wala naman daw siyang sinabi. Ang sabi daw niya, panoorin natin tong mamang ito at kayo na ang magdesisyon. At nung nakita daw yung video, sila na ang nagdesisyon na si Marcos daw yun. Marcos resign, Marcos resign. Kung hindi malisyoso ang intensyon ninyo, in the first place, hindi nyo ipiplay yung video niyan. Ginagawa nyo tanga ang mga supporters nyo. At itong mga supporters naman na ito, naniniwala sa sinasabi nitong grupo ni Harry Roque at itong si Eden Claire. Gumising kayo, pinaglalaruan lang kayo ng grupong ito. Dahil sila ay may sariling agenda, ginagamit lang kayo. Magsigising kayo dahil kayo ang ginagago. Hindi po kami dahil never nila kami mapapaniwala sa mga kasinungalingan nila. Kayo po ang inuuto ng grupo ni Claire. Ngayon, hugas kamay siya. Ano, natakot dahil paiimbestigahan ang mga nagpakalat ng video? Basta sabi niya, wala akong sinabi na ito ay si Ferdinand Marcos Jr. At nakita niyo ang kabastusan ng taong ito. The mere fact na tinatawag mong bangag si Bongbong Marcos ay nagpapatunay na yun ang intensyon mo. Nalinlangin mo, paikutin mo, i-mind condition mo, i-brainwash mo ang mga supporters mo na maniwala na si Bongbong Marcos ang nasa video na yan. Tapos ngayon, maghuhugas kamay ka. Ano? Ilalaglag mo yung mga supporters mo? Ilalaglag mo si ex-President Duterte? Dahil ang sinabi nga ni Duterte, may mga eksperto daw na nag-authenticate ng video na yon. Ngayon, ikaw mismo ang nagsabi na kahit ikaw, parang duda na hindi si Bongbong Marcos ang nasa video. Dahil hindi mo naman sinabi na si Bongbong Marcos ang nasa video at ang sinabi mo ay let the people decide. Di parang nilaglag mo na rin si Harry Roque. Dahil paniwalang-paniwala si Harry Roque na itong nasa video ay si Bongbong Marcos. So, anong klaseng paghuhugas kamay naman ang gagawin ni Harry Roque? Umuwi ka na dito, Harry Roque, kung nasan ka man. At siguradong naghihintay sa iyo ang ating mga kapulisan for you to shed light dito sa ginawa niyong epic fail na kayo-kayo na lang ang naniniwala. Meron pa palang isang video si Eden Claire. Meron po siyang babala sa ating mga kapulisan. Again, hindi ko na po ipi-play yung video dahil siguradong masusuka lang kayo kapag nakita nyo ang pagmumukha nitong si Eden Claire. Sabi po niya, again, ito po ay word for word. Hanapin nyo po sa internet itong actual video. Sa kapulisan, kasundaluhan, ito lang po ang sagot. Si Maharlika nagpalabas ng video na hindi nilagyan ng label na ang nasa video ay si Ferdinand Marcos. Ang sabi ko lang, panoorin natin ang isang mama, pero ang gobyerno ay nataranta at inacknowledge nila na yon ay si Marcos Jr.
So, hindi po ako ang may kasalanan, kundi sila. I am giving them 3 days para makipag-ugnayan sa US. I am giving them 3 days na ilagay ang aking pangalan sa lahat ng dyaryo at ilagay sa lahat ng broadcasting companies sa buong mundo para naman makita ng buong mundo na may isang maharlika na according to them, deep fake daw. Then, with that, we can release the authenticity or do your part, kayong mga bangag. Nakita nyo na ang lakas ng loob ng taong ito dahil wala po siya sa Pilipinas. Asa ibang bansa at doon siya ngak-ngak ng ngak-ngak. Kung talagang matapang siya, dito niya gawin yan. Ngayon, bibigyan niya ng 3 araw. Take note, mga kapulisan, hinahamon kayo ng isang Claire Contreras. 3 araw na ilabas ninyo ang pangalan niya sa lahat ng dyaryo at broadcasting companies diyan sa US. At saka daw nila ilalabas ang authenticity. Oh, akala ko ba wala kang sinasabi na si Ferdinand Marcos ang nasa video? Ang sinabi mo, let the people decide. O ano tong authenticity na sinasabi mo? Nakita nyo na, pinaglalaruan nitong Aiden Claire ang ating mga kapulisan. Pinaglalaruan niya ang kanilang mga supporters. Akala niya kayang-kaya niyang paglaruan ang Pilipinas, ang lahat ng Pilipino. Diyan ka nagkakamali. Darating at darating ang araw mo. Kung akala mo na uto mo ang buong Pilipinas, diyan ka nagkakamali. So ngayon, ito yung kanyang banta. Winarningan ang ating mga kapulisan. I am giving you 3 days, sabi niya. At ilalabas nila yung authenticity. So minamaliit ninyo ang mga forensic experts natin dito. Minamaliit ninyo ang kakayahan ng ating kapulisan para malaman kung fake o hindi ang isang video. So ano ang gagawin ng ating kapulisan? Kumilos po kayo. Gawin yung totoo itong sinasabi ninyo. Nahuhulihin nyo ang mga nagpakalat ng video. Umpisahan nyo na dito. Lahat na nagpakalat ng video na yan at sinabing si Bongbong Marcos ang nasa video, sampulan nyo na para maniwala ang taong bayan na meron kayong gagawin. Hindi puro press release lang dahil sumusobra na po itong mga taong ito. Pagbalik ni Harry Roque, dahil kitang-kita naman po na isa si Harry Roque na nagpakalat ng video na yan, imbestigahan nyo na. Ito naman sinabi ni Aiden Claire, malakas nga ang loob niya dahil wala siya sa Pilipinas at iba ang batas sa Amerika. Pero sinasabi ko sa inyo, ang Diyos po natin ang kikilos mismo para matigil na itong kahibangan ng isang Aiden Claire Contreras. Hindi habang panahon mapaglalaruan mo ang mga Pilipino. But again, sinasabi ko nga, ang nauutulang niya ay ang mga supporters niya. Nakakaawa naman eh. Kailangan nating gisingin itong mga naniniwala kay Aiden Claire na sila ang pinaglalaruan ng isang Claire Contreras. Sila ang inuuto, hindi po tayo. So, maghihintay po ang majority ng taong bayan kung ano ang magiging hakbang ng ating kapulisan. Kailangan na pong bigyan ng leksyon ang mga taong ito dahil sumusobra na po sila sa ginagawa nilang pambabastos sa ating presidente. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.